Breaking news! Iuurong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang COC sa pagka-mayor ng Davao City. Nagigets nyo na ba? So, ayan po yung pag-uusapan natin ngayon, iuurong daw, Nadaanan ko lang kasi ito sa TikTok, and then sabi ko, bakit iuurong? Kung totoo man po ito, hindi ko alam kung ano yung mga strategy ni Digong. Pero isa lang po yung malinaw sa akin. Sinungaling po ang mga Duterte. Parang ang dating sa akin kasi mga pre, pinaglalaruan nila yung utak or isipan ng mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga Dabawenyo. Diba? O kung uurong man si Digong sa pagka-mayor ng Davao, baka siguro nalaman niya sa sarili niya na hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo dito kay Nograles. Diba? And then itong tanga na to, proud na proud pa sa kabubuhan ng kanilang leader. Oo. Matalino daw yung kanilang tatay. Sinong inuutakan ng tatay mo? Diba yung mga Dabawenyo? KO! Dapat kasi, kung ikaw ay politician ka, dapat meron kang isang salita. Hindi ka pa bago-bago ng desisyon. Ano ito si Digong? May kakayahan pa ba itong maging leader ng isang syudad? Wala eh. Pabago-bago po ng desisyon. Tatakbong senador, aatras. Magiging mayor na. Tapos ngayon, lumabas naman yung balitang ito. Ayaw na namang maging mayor. Tapos yung mga didishits umaasa, yes, Tatay Diggs namin, mayor ng Davao, iboboto namin yan. Paano ninyo iboboto? Kung totoo man po ito, Kung totoo man po ito, paano na? Nga na. Diba? Paano na yan ngayon? Di ba umasa kayo mga didishits? Kung totoo man po ito, wala na, finish na. Sinong tatakbo pagka mayor ng Davao? Wala rin akong alam kung sino. Mga Duterte, sino ba? Meron ba sa mga Duterte? Kung totoo man po ito na talagang ayaw na ni Digong tumakbo sa pagka mayor ng Davao, ang tanong, sinong Duterte ang papalit sa kanya? Tuloy natin. Ito. Ayan ang sinasabi ko, mga kababayan. Eto. Yun yung sinasabi niya daw. Wala pang nauna yung tawa bago kwento eh. KO! Nauna yung kabubuhan at pagiging addict bago kwento. Diba? Natatawa siya sa katangahan ng kanilang leader. Natatawa siya sa kabubuhan ng kanilang leader. Natatawa siya dahil alam nyo, pinaglalaruan ni Digong ang utak ng mga Dabawenyo. Silang Dabawenyo buong bansa, buong mga Pilipino. Well, hindi naman kami uto-uto para maniwala kay Digong. Diba? May sarili kasi kaming utak, ginagamit namin. Hindi kami mga parang asong ulol na sunod-sunuran lang. Di kami ganon. Ewan ko lang sa mga didishits dyan. Natatawa nga ako minsan sinasabi nila na ibalik si Tatay Digong sa Malacanang. Ibalik nyo! Kabubuhan talaga ng mga to. Tapos na si Digong, ibabalik nyo pa? Ibalik nyo kung kaya nyo. Wala akong pumipigil sa inyo eh. Diba si Digong nasa Senado nung nakaraang araw? Malapit na siya sa Malacanang Ba't di nyo pinalik doon? Sige, tuloy. Ito na yung isa sa mga sinasabi ko. Yan na yung mga isa. Yan na yung isa sa mga sinasabi niyang isa sa kabubuhan niya. Isa sa kabubuhan niya. Diba? Natuwa pa.
Kung totoo man po ito ang umatras si Digong, ha? Natuwa pang kupal. Dapat bang ikatuwa yan? Huwag yung sabihin, strategy na naman yan. Sasabihin yung strategy yan ng tatay namin kasi matalino. O sige, pagbigyan ko na kayo, matalino na yung tatay nyo. Sa panlilin lang sa mga Pilipino. Oo, tama, matalino. Nilin lang yung mga dabawin nyo, mga Pilipino. Sabi, tatakbo. Pero, ang pinagbabasihan kasi natin, itong balitang ito. Diba? Ewan ko, wala pa namang nilalabas sa, sa mainstream media. Wala pa naman. Dito pa lang, sa Facebook at sa taong ito. Siya yung niyan eh. Siya yung nagbigay ng reaksyon eh. O, dibigyan din natin ng reaksyon, diba? Again, wala po akong sinasabi. Hindi po nanggaling sa akin yung balita na si Digong ay aatras na sa pagka-mayor ng Davao. Okay, meron po tayong pinagbabasihan dito. At binibigyan lamang po natin ito ng reaksyon. Sabi ko nga, kung totoo man ito, wala na. Finish ng mga Duterte. Tapos, kahit alam nila na talagang sampal sa kanila itong balitang ito, kahit alam nila sampal sa balitang ito, tuwan-tuwa pang mga bobo. Alam nyo bakit? Sasabihin nila, strategya ng tatay namin. Anong tawag sa mga taong ganon? Mga bobo! Diba? Ganon! Tuloy natin. Ito pa. Breaking news! Iuurong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang COC sa pagka-mayor ng Davao City. Tawa! Nakakatuwa ba yun? Ito po ay DD supporter ito. Pero tuwan-tuwa siya sa balitang ito. Imbis na malungkot siya kasi iuurong, natuwa pang bubo. Diba? Dapat bang ikatuwa yan? Dapat nga kami yung matuwa. Pero tingnan mo, chill lang kami. Diba? Kasi hindi naman kami tanga katulad nyo. Diba? Alam mo yung mga nagmamariwans, yung sumisip-sip ng utot ng demonyo, tawa ng tawa yan. Yung okay lang naman po tayo tumawa kung ang topic po natin ay nakakatawa or talagang nakakatawa. Pero ito, nakakatawa ba ito? Naiuurong ni Digong yung kanyang COC sa pagka-mayor ng Davao. Nakakatawa ba to? Dapat nga kami yung matuwa. Pero, tingnan mo, hindi man kami adik katulad nyo. Natatawa dito. Ako tumatawa din ako, pero pag ako tumawa, nakakatawa talaga yung pinagtatawanan ko. Pero ito, nakakatawa ba to? Sip-sipa ng utot ng demonyo. Sige pa. Sige lang. Sip-sip lang. Kaya mo yan. Nagigets nyo na ba kung paano maglaro ang dating presidente? Nagigets nyo na. Siguro nga. Nagigets nyo na kung paano kayo paglaruan ng dating presidente ng Pilipinas na si Digong. Mga Pilipino kung gano'n niya paglaruan, paikutin, linlangin. Alam nyo na ngayon. Nung hindi pa siya presidente, anong sabi niya? Hindi ako tatakbong pagka-presidente. Never kong gagawin yan. Then magulat tayo, nandun na siya sa stage. Kadibatinan niya sila Maruhas, Binay. Diba? Nandun na siya sa stage. Tumakbo pala. Tayo po, ang piliin po natin ng mga kandidato yung hindi po sinungaling. Okay naman gumawa ng strategy. Okay po yan. Kaya nga lang, wag po tayo dun sa mga taong sinungaling. Sabi niya, anong pangako sa inyo, sa atin? In 3 to 6 months, wala nang droga sa bansa. Pero anong nangyari? Magpasa hanggang ngayon, may droga pa rin. Kasi nga, inuuto niya yung mga Pilipino. Strategy niya yun. Yung strategy na yun, kasi nungalingan yun. Siyempre, yung mga Pilipino, sawa na sa droga dito sa bansa. Di bubuto talaga si Digong. Palakpakan ngayon mga Pilipino, tuwan-tuwa. Kasi akala ng mga Pilipino noon,
na gagawin talaga ni Digong yun. Hindi pala. Aba, andun pala yung druga sa Davao. Yung pagawaan. Tapos yung nagsasalitang tatapusin yung droga. Taga Davao. Doon pala yung pagawaan. Lugar mo nga hindi mo maayos. Buong bansa pa kaya? Ayan yung Digong. Galing ni Digong ano? Pinaglalaroan kayo ano? Genius! Ako hindi pa naman po ako galit sa pagkatao ni Digong. Wala po akong paki dyan. Doon po tayo nagagalit sa mga nangyari nung panahon niya. Yung ginawa nila noong panahon niya. Diba? Kasi hindi naman po ito personalan eh. Hindi naman po ito personalan. Sa totoo lang. Ang pinag-uusapan dito, yung mga ginawa ni Digong noon. Noong siya pa ang presidente ng Pilipinas. Ito pa, tuloy natin. Ngayon, yung mga kontrapartido nagtataka na at nalilito na ano ba talaga? Nalilito ba? Or ikaw lang yung nagsasabi niyan? KO! Galing mong gumawa ng ng istorya. Isa lang yung malinaw sa amin, boy. Sinungaling talaga ang mga Duterte. Diba? Sinungaling. At pangalawa, walang isang salita ang mga Duterte. Walang isang salita. Sinungaling, walang isang salita. Ibubuto nyo ba yan? Ako, pipili ako ng matino. Yung matino mag-isip na kayang, alam nyo yun, kayang pukusan yung mga Pilipino at bansa. Hindi lang puro patayan yung pupukusan. Tingnan nyo, nung pinukusan nila yung patayan dito sa ating bansa. May nag-invest ba dito? Wala. Sino bang bobong negosyante ang mag-i-invest dito sa bansa natin na puro patayan yung nangyayari? Negosyo yung hanap nila eh. Tamo, lalong lumubog yung Pilipinas sa panahon ni Digong. Ngayon, matino yung presidente. Kahit ako, negosyante ako, mag-i-invest ako dito. Diba? Siyempre, pag may nag-invest, maraming magkakaroon ng trabaho ngayon. Kasi hindi po priority ng ating mahal na Pangulo ang patayan. Hindi yan yung solusyon para sa bansa natin. May batas po tayo. Tandaan natin. Kung gusto nyo talaga ng patayan, patupad nyo yung firing squad, bitay. Para pantay-pantay. Hindi lang mahihirap yung mamamatay. Pati mga politikong kurakot. Bakit hindi pinatupad ni Digong yan noon? Kasi siya tatamaan din ng batas na yan kung may patupad man yan. Kasi ang daming korap dito sa ating bansa. Lalo na itong mga kampo ng DD-shits. Sige, patupad nyo yan. Kasi lugi po yung mga mahihirap. Lugi. Gusto nyo pala ng patayan. Sige, patupad nyo. Yung manggagahasa, patayin. Damay si Kibuloy dyan. Yung corruption, drug lords, addict, basta yung mabibigat na kaso. Lalo na pag pumapatay ka. Patupad nyo yan. Maniwala kayo sa akin, kapag yan napatupad, wala pong drogang papasok sa bansang ito. Kasi, mamamatay ka naman. Kung kaso-kaso lang naman, baliwala lang yan sa mga drug lord eh. Mga kaibigan ni Digong eh. Diba? Tuloy natin to. Hindi nila alam kung sino at ano ang magiging target nila. Well, ako simple naman, wala pa din ako nalalaman since wala pang pinapalabas na update din sa amin. Pero ito lang masasabi ko, ganun maglaro ang mga Duterte. Ganito maglaro talaga ang PDP. So, ganun maglaro ang mga Duterte, ganun maglaro ang PDP. Ganun kasinungaling ang PDP. Tama ba ako? Ganon mang-uto ang kampo ni Digong. Niluluko lang kayo.
Pinaglalaruan lang kayo. Ganun. Dabawin nyo, pinaglalaruan. May pinagbabasihan po tayo eh. Itong balitang ito. Diba? Hindi naman po tayo gumagawa ng kwento. Hindi naman tayo katulad ni Epipanyo Labrador na gumagawa ng kwento. Tanga yun eh. Diba? Ganun po yan. Ganun kayo paglaruan ng mga Duterte. Klaro? Oh, unpredictable. Very, very unpredictable talaga. Yun yung mga katangiang nakaka-proud mismo sa kanya. Proud pa! Yan yung dapat pagtawanan. Kasi, proud pa siya sa kasinungalingan ni Digong. Proud! Proud na proud ang tangang bobo na to. KO! Ha? Diba? Mga bobo! Ganun po sila. Kaya huwag na kayong magtaka. Kahit hindi nakakatawa, pinagtatawanan. Kasi nga, mga bobo. Imbis sampal sa mga Duterte, pinagtatawanan niya, proud pa siya. Ganun ba talaga kayo katanga, mga DD shits? Grabe. Tingnan mo yung mukha, Proud na proud ang animal. KO! Genius ko mag-isip sa politika. Diba? Genius daw. Genius daw po si Digong. Genius kung paglaruan ang mga Pilipino. Genius kung paano magsinungaling sa mga Pilipino. Pero ang tanong dito, eto yung tanong. Talaga nga bang si Digong ay aatras na sa pagtakbong mayor ng Davao? Paki-comment po. Kasi wala pa namang lumalabas sa mainstream media eh. Ito pa lang yung pinagbabasihan natin. Diba? Ito pa lang. Ang tanong, totoo kaya? Kasi kung hindi totoo yan, fake news ito. Fake news to. Diba? Fake news to, kung hindi totoo yan. Kaya, comment down below kung ano yung mga nasagap ninyong mga balita. Diba? Kasi nakakapagtaka, kung totoo man ito, bakit ginawa ni Digong? Mas lalong sampal sa kanila ito. Diba? Lugi sila dito kung gagawin ni Digong to. Kaya, comment down below. Siyempre mga pre, yun lang muna yung ating video. Sa hindi pa nakapag-like sa ating video, huwag kalimutang mag-like. At siyempre, sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat po. Huwag kalimutang i-share ang video na to, huwag kalimutang mag-like. And siyempre, ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads po natin. Kaya lang muna yung ating video mga pre. Meron tayong Facebook page pala dito. Ayan, supportahan niyo po. Ballpoint Man 2.0. Search nyo lang po yan at kita-kits po tayo sa Facebook. So yan lang muna yung ating video ngayon. Ingat-ingat po palagi. Bye-bye.